Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pagsasakripisyo ay ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig. Ngunit paano kung ang mismong sakripisyong yon ang magiging dahilan para unti-unti kang mawala sa sarili mong kwento? Ating pakinggan ang salaysay tungkol sa isang pusong sinubok ng kataksilan at sa paghahanap ng lakas sa gitna ng pagkawasak. Ito ang kwento ni Hiraya. Ang amoy ng nilulutong steak na may butter at rosemary ay bumalot sa buong kusina. Maingat na inayos ni Hiraya Villanueva ang 2 pinggan sa kanilang hapagkainan. Kandila, ang pinakamagandang kubyertos, at 2 kopita ng red wine. Lahat ay perpekto. 20 taon, 2 dekada na pala ang lumipas simula nang isumpa niya sa Diyos at sa lalaking pinakamamahal niya na iaalay niya ang kanyang buong buhay at tinupad niya iyon. Napangiti si Hiraya habang hinahaplos ang wedding photo nila na nakapatong sa isang maliit na mesa sa sala. Ang payat pa nila noon, mga matay nagniningning sa pangarap. Isang simpleng inhinyero lang si Miguel Ilustre noon at siya naman ay isang napakatalinong financial analyst na kinikilala sa kanyang larangan. Ngunit pinili niyang talikuran ang lahat para suportahan ang pangarap ni Miguel. Hindi siya nagsisisi. Bawat tagumpay ni Miguel ay tagumpay niya. Ang bawat palakpak para sa CEO ng Illustraland Development Corporation ay musika sa kanyang pandinig. Siya ang pundasyon sa likod ng pader na yon. Ang ugat sa ilalim ng matayog na puno. Iyon ang papel na pinili niya. Iyon ang pag-ibig para sa kanya. Isang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Agad na sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nandito na siya. Miggy, andito ka na. Masayang bati niya. Ngunit ang nangiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita niya ang mukha ng kanyang asawa. Walang emosyon. Malamig. Ang mga mata nito ay tila iniiwasan ang kanyang mga mata. Inilapag ni Miguel ang kanyang leather briefcase sa sahig. Ang tunog niyon ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng kanilang bahay. I'm home. Walang kabuhay-buhay na sabi nito habang niluluwagan ng kurbata. Halika. Kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Pilit pa ring pinasigla ni Hiraya ang kanyang boses. Happy 20th anniversary, mahal. Umupo si Miguel sa hapag. Hindi man lang nito pinansin ang mga kandila o ang espesyal na inihanda niya. Kumuha ito ng steak, hiniwa, at nagsimulang kumain na parang isa lamang itong ordinaryong gabi. Nasaktan si Hiraya, ngunit pinilit niyang huwag ipakita. Siguro, pagod lang ito mula sa trabaho. Siguro, marami lang iniisip. Kamusta ang araw mo? Sinubukan niyang muli. Okay lang. Maikling sagot ni Miguel. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang bawat nguya, ang bawat tunog ng kubyerto sa pinggan ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Hiraya. Ang hapunan na pinangarap niyang maging puno ng tawanan at pag-alala ay nabalot ng isang nakabibing-binging katahimikan. Hindi na niya natiis. Miguel, may problema ba? Tumigil sa pagkain si Miguel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor at kutsilyo. Sa wakas, tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, wala na ang pagmamahal na dati niyang nakikita. Napalitan iyon ng pagod at distansya. Hiraya, panimula nito. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng anumang init. We need to talk. Kinabahan si Hiraya, hindi niya gusto ang tono nito. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Miguel. Pagod na ako, Hiraya. Pagod na ako sa ganito. Anong ganito? Miguel, hindi kita maintindihan. Sa ating dalawa. Diretsong sabi nito. Matagal ko nang gustong sabihin to. Hindi ko na kaya. Hindi na ako masaya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Hiraya. Hindi masaya. Pero
20 taon, Miguel. Okay naman tayo, di ba? Nanginginig niyang tanong. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Ikaw ang nagsasabing okay tayo. Para sa'yo, okay ang lahat. Pero para sa akin, matagal nang tapos to. Anong ibig mong sabihin? May iba na ako, Hiraya. Gumuho ang mundo niya. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Her name is Clara. Clara Medina, my assistant. Pagpapatuloy nito, tila walang pakialam sa mga luhang nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. She makes me feel alive. She understands me, my ambitions. Pero ako, halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang karera ko. Ang mga pangarap ko. Hindi ko yan hiningi sa iyo, Hiraya. Desisyon mo yan. Malamig na sagot ni Miguel. Hindi na makahinga si Hiraya. Ang sakit ay napakatindi, halos pisikal. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay sinasabi sa kanya ngayon na ang lahat ng yon ay walang halaga. Tumayo si Miguel. May kinuha itong isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Ang parehong briefcase na kanina lang ay parang bombang bumagsak sa kanilang sahig. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng halos hindi nagalaw na pagkain. I want a divorce. Kung may masasakit pa sa mga narinig niya, iyon na yun. Tinitigan niya ang envelope, pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Wala na. Wala na ang Miguel na minahal niya. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero. Pinahanda ko na sa abogado ko ang lahat. Sabi pa nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pumirma ka na lang. Walang pumapatak na luha. Tila naubos na ang lahat ng yon sa unang bugso ng sakit. Ang natira na lang ay isang malamig na pakiramdam ng kawalan. Isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Si Miguel ay hindi na bumalik sa kanilang kwarto. Hindi alam ni Hiraya kung saan ito natulog. At sa totoo lang, wala na siyang pakialam. Para siyang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Bawat sulok ay may dalang alaala, na ngayon ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang mga litrato nila na nakasabit sa dingding ay tila mga nanunuyang paalala ng isang kasinungalingan. Hindi niya kayang manatili sa sala. Hindi niya kayang pumasok sa kanilang silid-tulugan. Sa halip, ang mga paa niya ay dinala siya sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Ang dati niyang home office. Ilang taon na rin simula nang huli siyang pumasok dito. Ang mga gamit ay nababalutan na ng manipis na alikabok. Nang maging abala siya sa pagiging asawa ng isang CEO, ang silid na ito ay naging bodega na lamang ng mga lumang bagay. Nagsimula siyang magligpit ng walang direksyon. Isang paraan para maibaling ang isip, para may magawang matino habang ang kanyang mundo ay gumuho. Inayos niya ang mga libro, pinunasan ang mga estante. Hanggang sa dulo ng silid, sa ilalim ng isang lumang mesa, may nakita siyang isang malaking karton na selyado pa ng packaging tape. HV, Projects ang sulat kamay niya. Ang inisyal ng kanyang pangalan, noong dalaga pa siya. Hiraya Villanueva. Dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na kahon. Nanlalagkit ang tape sa pagkatagal, ngunit sa huli ay nabuksan niya ito. Isang amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang lahat ng labi ng kanyang nakaraan. Mga feasibility studies, mga financial projections, mga analysis ng stock market. Ang mga sandata ng isang babaeng minsan ay kinilala dahil sa kanyang talino. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang makapal na folder. ILDC, the first 5 years. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Naroon ang orihinal na business plan, ang mga stratehiya kung paano sila makakakuha ng mga unang investor, ang kanyang detalyadong pagsusuri sa mga ari-arian na dapat nilang unahing bilhin. Naroon ang kanyang mga nota, ang kanyang mga kalkulasyon, ang blueprint ng imperyong itinayo ni Miguel. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya.
Napakalinaw na tila kahapon lang nangyari. Nasa loob sila ng isang maliit at masikip na apartment. Amoy bagong lutong kape. Nakaupo si Miguel sa isang lumang sofa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Si Hiraya naman, mas bata, mas payat, at may nagniningning na mga mata, ay nakatayo sa harap ng isang whiteboard, puno ng mga numero at diagram. Paano natin gagawin to, Hira? Tanong ng batang Miguel. Wala tayong sapat na pera. Bangko na lang ang pag-asa natin, pero baka hindi rin tayo aprubahan. Ngumiti si Hiraya, isang ngiti na puno ng kumpiyansa. Hindi, Miggy. Mali ka nang tinitingnan, sabi niya, sabay turo sa isang komplikadong chart. Hindi tayo uutang sa bangko. Masyadong malaki ang interes. Ang gagawin natin ay private placement. Kakausapin natin ang mga maliliit na negosyante na may extra cash. I-o-offer natin sa kanila ang isang maliit na porsyento ng kumpanya sa mas mababang halaga. Sila ang unang maniniwala sa atin. At ang perang mana ko kay Lola, gagamitin natin bilang seed fund. Iyon ang magpapatunay na seryoso tayo. Napatingin sa kanya si Miguel, puno ng paghanga. Ang talino mo talaga, mahal. Ikaw ang utak nito. Ako lang ang magiging muka at tagapagpatupad. Pagbalik niya sa kasalukuyan, ang paghangang iyon sa mga mata ni Miguel ay napalitan ng lamig at pagtataksil sa kanyang isipan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi ko yan hiningi sa iyo, Hiraya. Desisyon mo yan. Ang mga salita ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Desisyon niya. Oo, desisyon niyang mahalin ito. Desisyon niyang suportahan ito. Ngunit hindi niya desisyon na burahin ang kanyang pangalan sa kwento ng kanilang tagumpay. Ang sakit na kanina'y parang malamig na bakal na nakatusok sa kanyang dibdib ay biglang nag-init. Umapoy. Ang pagdadalamhati ay dahan-dahang naging galit. Isang dalisay at nagngangalit na apoy. Hindi ito ang galit ng isang asawang niloko. Ito ang galit ng isang arkitektong ninakawan ng kanyang obra maestra. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nag-type ng bawat salita sa business plan na yon. Ang utak niya ang nag-isip ng bawat stratehiya. Ang perang pamana sa kanya ang naging unang patak ng ulan na sa huli naging isang karagatan. Hindi siya isang kawawang biktima. Siya ang pundasyon at hindi niya hahayaang gumuho ang lahat ng hindi lumalaban. Tumayo siya. Ang kanyang likod na kanina'y hukot sa kalungkutan ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha ay ngayon ay may matalim na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Binuksan niya ang kanyang contacts, nag-scroll pababa sa mga pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Huminto siya sa isang pangalan, Atty. Diwa Legaspi. Ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo, ang pinakamatalinong abogada na kilala niya. Pinindot niya ang call button. Bawat ring ay parang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng kanyang dating buhay. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang boses na pamilyar pero matagal na niyang hindi narinig. Hello? Huminga ng malalim si Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig pa, ngunit meron na itong bigat at layunin. Diwa? Si Hiraya to. Huminto siya sandali at sinabi ang mga salitang magbabago sa lahat. Kailangan kita. Ang Kapisinag ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye ng lungsod ng Maharlika. Malayo sa naglalakihang mga gusali ng Illustre Land Development Corporation. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tunog ng jazz music ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Isang kapayapaan na lubos na kabaligtaran ng namumuong digmaan sa puso ni Hiraya. Nakaharap sa kanya si Atty. Diwa Legaspi sa kanyang matalim na business suit at sa paraan ng paghawak niya sa tasa ng kape, bakas ang kumpiyansa at talino.
Ilang taon na rin silang hindi nagkita, ngunit nang makita ni Diwa si Hiraya sa labas ng coffee shop kanina, hindi niya kailangang magtanong kung bakit. Nakita niya agad ang sakit sa mga mata ng kanyang kaibigan. Inilatag ni Hiraya ang lahat. Ang perpektong hapunan na naging isang bangungot. Ang pangalang Clara Medina, ang malamig na pag-amin ni Miguel, at ang brown envelope na naglalaman ng katapusan ng kanilang 20 taong pagsasama. Sa buong pagkukwento ni Hiraya, si Diwa ay nakikinig lang. Walang putol, walang komento, ngunit ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-aapoy sa galit para sa kaibigan. Nang matapos si Hiraya, inilabas niya ang makapal na folder na may markang ILD, the first 5 years, at inilapag ito sa gitna ng kanilang mesa. Ito, sabi ni Hiraya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ito ang patunay na hindi lang ako isang asawa na naghihintay sa bahay. Kasama ako sa pagbuo nito, Diwa. Bawat pahina nito, bawat numero, galing sa akin. Binuklat ni Diwa ang folder. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagbabasa ng mga legal na dokumento, ay mabilis na sinuri ang bawat detalye. Nakikita niya ang talino, ang galing sa stratehiya. Nakita niya si Hiraya. Hayop siya. Mahinang mura ni Diwa, isinara ang folder. Hindi lang niya sinira ang puso mo, Hira. Ninakaw niya ang pagkatao mo. Tumingin si Diwa ng diretso sa mga mata ni Hiraya. So anong plano mo? Standard procedure? Hahabulin natin ang conjugal property, ang kalahati ng lahat ng naipundar nyo. Malaki ang makukuha mo. Sapat para mabuhay ka ng komportable habang buhay. Umiling si Hiraya. Hindi, Diwa. Hindi pera ang habol ko. Katarungan. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Ito na ang hinihintay niyang sagot. Good, sabi ng abogada. At ang kanyang buong anyo ay tila naging isang general na naghahanda para sa giyera. Dahil may mas maganda akong naiisip, bakit ka makikipag-agawan sa mga mumo mula sa mesa kung kaya mo namang angkinin ang buong kaharian? Napakunot noo si Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Ang kasunduan sa divorce, i-delay natin yan. Hayaan mo siyang isipin na pinag-aaralan mo pa. Hayaan mo siyang isipin na mahina ka at nagdadalamhati. Paliwanag ni Diwa, ang boses ay puno ng intriga. Ang tunay na laban ay hindi sa korte ng pamilya. Ang laban ay sa stock market. Ang ILDC ay isang publicly listed company. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng bumili ng shares. Unti-unting nagliwanag ang isip ni Hiraya. Ang dating financial analyst sa loob niya ay muling nabuhay. Pero malalaman niya, sabi ni Hiraya, malalaman niya kapag may malaking bilang ng shares na binibili. Hindi, kung hindi nakapangalan sa'yo, sagot ni Diwa. Gagawa tayo ng mga shell corporations, mga kumpanyang walang ibang layunin, kundi ang bumili ng stocks para sa'yo. Itatago natin ang iyong pagkakakilanlan. Bibili natin ang mga shares ng paunti-unti mula sa iba't ibang kumpanya para hindi mahalata. We will move in silence. Isang plano na napakatapang, napakadelikado, ngunit napakaganda. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa adrenaline. Pero, ang pera, nag-aalangang sabi ni Hiraya. Ang savings ko, ang perang mana ko, iyon lang ang meron ako. Paano kung mabigo tayo? Ito ang sandali ng katotohanan. Ang takot ay gumapang sa kanyang puso. Ito ang lahat ng kanyang yaman, ang kanyang seguridad. Isang maling galaw lang at mawawala ang lahat. Tumingin siya sa kanyang banking app sa cellphone. Ang mga numero na yon ay kumakatawan sa isang tahimik na buhay, isang ligtas na hinaharap. Ngunit anong klaseng hinaharap iyon? Isang hinaharap kung saan si Miguel at ang kanyang kabit ay nagpapakasaya sa imperyong siya ang nagplano. Isang hinaharap kung saan siya ay mananatiling anino, isang talababa sa kwento ng ibang tao. Hindi.
Ang alaala ng malamig na mga mata ni Miguel at ang mga salitang pumirma ka na lang ay bumalik sa kanya. Ang galit ay muling nag-alab. Tinupok ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Diwa at sa kanyang mga mata, nakita ng abogada ang desisyon. Gawin natin, matatag na sabi ni Hiraya. Sa tulong ni Diwa, mabilis silang kumilos. Sa loob lamang ng 1 oras, gamit ang laptop ng abogada, nakagawa na sila ng unang hakbang, isang wire transfer sa account ng bagong tatag na shell company. Nanginginig pa rin ang kamay ni Hiraya habang pinipindot ang confirm button sa kanyang telepono para sa unang transaksyon ng pagbili ng ILDC shares. Isang malaking halaga, isang pusta sa kanyang sarili. Transaction successful. Isang email notification ang pumasok sa kanyang telepono. Isang kumpirmasyon ng pagbili. Tapos na. Nagsimula na. Huminga siya ng malalim at tumingin sa labas ng bintana ng kapesinag. Mula roon, sa di kalayuan, matatanaw ang tuktok ng pinakamataas na gusali sa Maharlika. Ang salitang ilustre ay nakaukit doon, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang simbolo ng kapangyarihan ni Miguel, ngunit ngayon, para kay Hiraya, iyon ay isang target. Ngayon, magkalaban na tayo, Miguel. Bulong niya sa sarili. Isang pangako na tanging siya at ang hangin lang ang nakarinig. Ang mamahaling champagne ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mula sa bintana ng exclusive restaurant sa tuktok ng isang gusali sa Maharlika, tanaw ni Miguel Ilustre ang buong syudad, ang kanyang kaharian. Sa kanyang harapan, nakaupo si Clara Medina, ang kanyang maganda at batang-batang inspirasyon. To us, Miggy, sabi ni Clara, itinaas ang kanyang kopita. To our future. To our future, sagot ni Miguel. Isang ngiting puno ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang imahe ni Hiraya na umiiyak sa kanilang hapagkainan ay isang malayong alaala na lamang. Dito, sa piling ni Clara, nararamdaman niyang siya ay hari. Si Clara ay hindi lang maganda. Matalino rin ito, ambisyosa. Isang reyna na karapat-dapat sa isang hari. Hindi isang simpleng may bahay na naiwan na sa nakaraan. Inasikaso mo na ba ang mga papeles? Tanong ni Clara. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng praktikalidad. Of course, mayabang na sagot ni Miguel. Nasa kanya na ang divorce papers. Pirma na lang niya ang kulang. I'm sure in a few days she'll sign. Ano bang magagawa niya? She's been a housewife for 20 years. She needs the settlement money. Sa isip niya, tapos na ang lahat. Isang maliit na abala na lamang si Hiraya. Isang kabanata ng kanyang buhay na kailangan na niyang isara para masimulan ang bago at mas magandang yugto. Kinabukasan, sa boardroom ng ILDC, ang pagiging hari ni Miguel ay mas lalo pang kitang-kita. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa habang ang kanyang mga department heads ay naguulat. Sir, nagsalita ang kanyang CFO, isang matandang lalaki na nagngangalang Mr. Robles. May napansin lang po kaming unusual activity sa stocks natin for the past few days. Tumingin si Miguel sa kanya, bahagyang nairita. Unusual how? May mga bumibili po, sir. Hindi kalakihan, pero consistent. At ang mga bumibili ay mga bagong investment firms na hindi pamilyar sa amin. We're trying to trace the beneficial owners, pero magaling silang magtago sa likod ng mga korporasyon. Paliwanag ni Mr. Robles. Iwinagayway lang ni Miguel ang kanyang kamay, isang senyas ng pagwawalang bahala. It's probably nothing. Mga small-time players lang yan na sinusubukang kumita sa pangalan ng ILDC. Huwag ninyong aksayahin ang oras ninyo dyan. Focus on the upcoming resort project. Pero Sir Miguel, I said it's nothing, Robles. Putol ni Miguel. Ang boses ay may diin na. Ako ang mas nakakakilala sa merkado. Don't bother me with these small things.
Napayuko na lang si Mr. Robles. Walang nangahas na sumalungat pa. Ngunit kahit na ipinagsawalang bahala niya ito, sa harap ng lahat, isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim sa isip ni Miguel. Pagbalik niya sa kanyang opisina, ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot. Kumatok si Clara at pumasok na may dalang kape. Ang ganda niya sa kanyang suot na pencil skirt at blouse. Professional. Ngunit hindi maitatago ang alindog. May problema ba, Miggy? Tanong niya. Napansin agad ang pagbabago sa mood nito. That old man Robles, sabi ni Miguel. Talking about some minor stock movements, wasting my time. Inilapag ni Clara ang kape sa mesa. Imbes na umalis, tumayo ito sa kanyang tabi. Tungkol saan daw po? Ikinuwento ni Miguel ang sinabi ng CFO. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang si Clara, tila iniintindi ang bawat salita. Baka nga po walang kwenta, sabi ni Clara sa malumanay na boses. Pero kung gusto niyo po para mapanatag ang isip niyo, ako na po ang bahalang mag-imbestiga. I have connections. I can do some digging discreetly para hindi na maabala ang buong finance department sa isang bagay na baka wala namang patutunguhan. Tumingin si Miguel kay Clara, napahanga siya. Ito ang gusto niya sa babaeng ito. Mabilis, matalino, at laging handang tumulong. Laging iniisip ang kapakanan niya. You do that? Tanong ni Miguel. Anything for you, sir? Sagot ni Clara na may matamis na ngiti. Para sa ikapapanatag mo, gumaan ang loob ni Miguel. All right, do it. I-report mo sa akin agad kung may makita ka. Lumipas ang 2 araw. Halos nakalimutan na ni Miguel ang tungkol dito. Abala sa mga malalaking proyekto. Papauwi na sana siya nang pumasok si Clara sa kanyang opisina, may dalang isang manipis na folder. Sir, may resulta na po ako sa pinapaimbestiga niyo, sabi niya. Umupo si Miguel, puno ng interes. So, ano ang nakita mo? Inilapag ni Clara ang folder sa kanyang mesa. Gaya po ng hinala ninyo, mukhang wala naman pong dapat ikabahala. I traced the buyers. It leads to a small, newly formed investment firm. Parang mga bata pa ang nagpapatakbo. Mukhang sinusubukan lang nilang pumasok sa merkado at sumabay sa pangalan ng ILDC. Binuklat ni Miguel ang folder. Naroon ang pangalan ng kumpanya at ang profile ng mga nagpapatakbo nito. Mukhang ang mga baguhan. Mukhang tama siya. I told you. Mayabang na sabi ni Miguel, isinara ang folder. It's nothing. Good work, Clara. Walang anuman po. Sagot ni Clara. Ang mga labi ay nakangiti. Masaya po akong nakatulong. Ngunit sa likod ng mga matang yon, mayroong kislap na hindi kayang basahin ni Miguel. Isang kislap ng tagumpay na maingat na itinago sa likod ng isang maskara ng pagkalinga at pagiging masunurin. Naniwala siya. Ang boses ni Diwa sa kabilang linya ay may halong tagumpay at pag-iingat. Nasa loob ng kanyang lumang home office, si Hiraya, ang parehong silid kung saan muling nag-alab ang kanyang galit. Ngayon, ang silid na ito ay naging kanyang war room. Ang mga dingding ay napupuno ng mga sticky notes na may mga pangalan ng kumpanya, mga numero ng stock, at mga diagram ng daloy ng pera. Sigurado ka? Tanong ni Hiraya habang ang kanyang mga mata ay abala sa pag-scan ng mga financial reports sa kanyang laptop. Isang source ko sa loob ng ILDC ang nagsabi. Nagtanong daw si Miguel tungkol sa stock movements, pero isang assistant ang nag-present ng report. Sabi, isang maliit na kumpanya lang daw na baguhan, paliwanag ni Diwa. Itinapon nila siya sa maling direksyon. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Pero dahil dito, Hira, alam nating naghihinala na siya. Napabuntong hininga si Hiraya, isang balakid. So anong gagawin natin? Hindi na tayo pwedeng bumili gamit ang kumpanyang yon. Exactly. We need to be smarter. Mas maliliit na volume, pero mas madalas. Gamit ang iba't ibang brokers. It will be slower, but safer.
Mungkahi ni Diwa. Ang mahalaga, hindi tayo tumitigil. Okay, sabi ni Hiraya. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Slower means we need more than just buying stocks. Kailangan ko ng alas. Kailangan ko ng isang bagay na maipupukol ko sa kanya kapag dumating ang tamang panahon. Anong nasa isip mo? Ang mga libro ng ILDC? Sagot ni Hiraya. Alam kong may itinatago si Miguel. Imposibleng sa laki ng operasyon niya. Wala siyang mga creative accounting na ginagawa. Kilala ko siya. Masyado siyang greedy para maging malinis. Ilang gabi nang pinupuyatan ni Hiraya ang mga publicly available financial statements ng ILDC. Para sa isang ordinaryong tao, ang mga ito ay mukhang perpekto. Ngunit para sa isang tulad niya, na ang mga mata ay sanay sa paghahanap ng mga anomalya, may mga bagay na hindi nagtutugma. Maliit na bagay lang, isang footnote na hindi malinaw, isang expense category na masyadong malaki ang label na miscellaneous. Mga sinulid na kung hihilahin mo, maaaring may matastas na isang malaking tela. Kung may tinatago siya, gagamitin ko yon laban sa kanya. Bulong ni Hiraya, higit para sa kanyang sarili. Ang mga sumunod na araw at gabi ay lumipas na tila isang mahabang, nakakapagod na montage. Sa umaga, si Hiraya ay nagpapanggap na isang abang may bahay na pinag-aaralan ang divorce papers. Hinihila ang oras hanggat kaya niya. Nagpapadala siya ng mga walang kwentang tanong sa abogado ni Miguel para lang masabing may ginagawa siya. Ngunit sa gabi, kapag ang buong mundo ay natutulog, siya ay nagiging ang dating Hiraya Villanueva. Gamit ang kanyang lumang kaalaman at mga bagong software tools na itinuro ni Diwa, sinisid niya ang digital footprint ng ILDC. Para siyang isang detective, sinusundan ang bawat peso mula sa isang account patungo sa isa pa. Isang gabi, may nakita siyang isang pattern. Paulit-ulit na pagbabayad sa isang kumpanya ng consultancy na wala man lang sariling website o opisina. Maharlika Strategic Solutions. Ang mga bayad ay malalaki at regular. Isang malaking red flag. Ito ay isang classic na paraan para maglabas ng pera mula sa kumpanya. Isang ghost company. Sinimulan niyang i-trace kung saan napupunta ang pera mula sa Maharlika Strategic Solutions. Ang digital trail ay komplikado, dumaan sa 2 pang dummy corporations. Ngunit si Hiraya ay matiyaga. Para siyang asong hindi bumibitaw sa kanyang hinahabol. At pagkatapos ng halos isang linggong pagpupuyat, natagpuan niya ito. Ang dulo ng trail. Ang pera mula sa ghost company ay hindi napupunta sa isang malaking offshore account sa Cayman Islands gaya ng inaasahan niya. Hindi. Ito ay napupunta sa isang lokal na high-interest savings account. Napahinto sa paghinga si Hiraya. Dahan-dahan niyang inaccess ang mga publicly available records na may kaugnayan sa account na yon. Hindi niya inaasahan ang makikita niya. Hindi ito ang kanyang pinaghihinalaan. Ang pangalan sa account ay hindi Miguel Ilustre. Ang pangalan sa account ay Clara Medina. Napatitig si Hiraya sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang lahat ng teorya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Hindi ito simpleng pagnanakaw ng pera. Hindi ito simpleng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay hindi lang isang kabit na binibigyan ng sustento. Ang babaeng ito ay kasabwat sa krimen. O baka may iba pa siyang motibo. Ang pag-iisip na si Clara ay isang simpleng gold digger ay biglang naging isang malaking tandang pananong. Bakit sa isang lokal na account? Bakit sa pangalan niya? Masyadong halata, masyadong delikado para sa isang taong gusto lang magpayaman. Maliban na lang kung may iba siyang plano. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang laban na ito ay hindi lang pala sa pagitan niya at ni Miguel. Mayroon pang isang manlalaro sa chessboard. Isang manlalaro na hindi niya inaasahan. Ang laro ay naging doble. Walang sense, Diwa. Bakit sa personal account niya,
Kung magnanakaw ka ng milyon-milyon, hindi mo ilalagay sa isang lokal na bangko na madaling matrace. Masyadong tanga. Ito ang pang-apat na beses na sinabi ni Hiraya ang mga salitang yon sa kaibigan niya sa telepono. Mag-uumaga na, ngunit ang isip niya ay gising na gising, pinipiga ang bawat anggulo ng bagong impormasyong natuklasan niya. Ang pangalan ni Clara Medina sa isang bank account na tumatanggap ng pera mula sa ILDC ay parang isang piyesa ng puzzle na hindi bumabagay saan man. Baka yun na nga ang plano. Sagot ni Diwa sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aantok ngunit alerto pa rin. Baka gusto niyang maging halata para kapag pumutok ang lahat, mayroon siyang ebidensya na si Miguel ang nag-utos sa kanya. Pwede niyang sabihing inutusan lang siya, na ginamit lang siya. A classic move to play the victim. May punto si Diwa. Ngunit para kay Hiraya, may kulang pa rin. Ang imahe ni Clara sa isip niya ay hindi isang simpleng babaeng nagpapagamit. May talino sa mga mata nito. May kalkulasyon sa bawat galaw. Hindi ito gagawa ng isang bagay na sobrang simple at halata. Kailangan kong malaman kung sino talaga siya, sabi ni Hiraya, higit sa sarili. Hindi lang bilang assistant ni Miguel. Kailangan kong malaman ang nakaraan niya. Pagkatapos ng tawag, ginugol ni Hiraya ang buong araw sa paghuhukay. Hindi na sa mga numero at bank statements, kundi sa buhay ni Clara Medina. Ngunit tila isang multo ang babae. Ang social media nito ay pribado at malinis. Walang masyadong impormasyon online. Isang perpektong blangkong pader. Napagod, napasandal si Hiraya sa kanyang upuan. Frustration started to creep in. Paano niya lalabanan ang isang kalaban na hindi niya kilala? Tumingin siya sa kanyang warboard. Ang pangalan ni Miguel ay nasa gitna. Sa ilalim nito, ang pangalan ni Clara na may malaking tandang pananong. At sa paligid ang ILDC. ILDC? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Baka mali ang kanyang hinahanap. Baka ang susi ay wala kay Clara, kundi nasa kumpanya mismo. Binuksan niya muli ang kanyang browser. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi Clara Medina ang kanyang hinanap. Ang hinanap niya ay Illustre Land Development Corporation Controversies, ILDC Lawsuits, ILDC Past Partners. Nagbasa siya ng mga lumang artikulo, mga business journals mula 10 o 15 taon na ang nakalipas. Karamihan ay tungkol sa tagumpay ni Miguel, ngunit sa pagitan ng mga papuri, may mga maliliit na balita tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan. Mga kasosyong umalis, mga kumpanyang nalugi matapos makipag-deal sa ILDC. At doon, sa isang nakatagong artikulo mula sa isang luma at hindi na aktibong business blog, nakita niya ito. Isang kwento tungkol sa isang maliit na construction supply company na naging isa sa mga unang partners ng ILDC. Ang pangalan ng kumpanya, Medina Corp. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang artikulo ay nagsasalaysay kung paano, matapos makuha ng ILDC ang lahat ng kailangan nito mula sa Medina Corp. Bigla itong binagsakan ni Miguel ng mga kaso ng breach of contract na gawa-gawa lang. Pinilay nito ang operasyon ng Medina Corp hanggang sa tuluyan itong mabangkarote. Ang may-ari, si Mr. Roberto Medina, ay nawalan ng lahat. Ayon sa artikulo, inatake ito sa puso ilang buwan matapos isara ang kanyang kumpanya. Medina. Ang apelyido ay tila isang kulog na umalingaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa screen ng laptop, pabalik sa pangalan sa bank account, at pabalik ulit sa pangalan ng nagpakamatay na negosyante. Ang lahat ng piyesa ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isang nakakagimbal na larawan. Si Clara ay hindi isang gold digger. Si Clara ay hindi isang simpleng kabit. Si Clara ay hindi kasabwat ni Miguel. Si Clara Medina ay anak ni Roberto Medina at siya ay naghihiganti. Ang pagbomba niya ng pera sa sarili niyang account ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang bitag, isang paraan para makalikom ng ebidensya laban kay Miguel.
Isang paraan para idiin ito gamit ang sarili nitong pera. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang buong sitwasyon ay biglang naging mas malaki, mas delikado, at mas komplikado. Ang babaeng sumira sa kanyang kasal ay biktima rin pala ng lalaking sumira sa buhay nilang dalawa. Ang kalaban ng kalaban ko, tumayo si Hiraya at nagsimulang maglakad-lakad sa silid. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng 1,000 milya bawat minuto. Ano ang gagawin niya? Option A. Ibunyag ang lahat. Isuplong niya si Miguel at Clara sa mga awtoridad. Pareho silang babagsak. Magiging magulo, ngunit malinis. Ang katarungan ay mananaig sa mata ng batas. Ngunit sa proseso, ang ILDC, ang kumpanyang itinayurin ng kanyang dugo at pawis, ay madudungisan. Marahil ay guguho. At siya, mananatili siyang biktima sa mata ng lahat, ang kawawang asawang niloko. Option B, gamitin ito. Gamitin si Clara, isang insider, isang kasosyo na may parehong layunin, isang alyansa na puno ng panganib at walang tiwala. Ito ay isang laro ng apoy. Isang maling galaw lang at siya ang maaaring masunog. Ngunit kung magtatagumpay siya, hindi lang niya makakamit ang katarungan, makukuha niya ang lahat, ang kumpanya, ang kapangyarihan, ang pagrespeto sa sarili na matagal nang ninakaw sa kanya. Huminto si Hiraya sa harap ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang Hiraya ng kahapon ay pipiliin ang option A, ang ligtas na daan, ang daan ng biktima. Ngunit hindi na siya ang Hiraya ng kahapon. Ang babaeng nakatayo ngayon sa silid na yon ay isang manlalaro, isang reyna na inagawa ng kaharian at handang gawin ang lahat para mabawi ito. Kinuha niya ang kanyang burner phone, ang teleponong ginagamit nila ni Diwa para sa kanilang mga sikretong transaksyon. Kinuha niya ang numero ni Clara mula sa mga files ng kumpanya na na-access niya. Isang numero na hindi niya inakalang tatawagan niya kailanman. Nanginginig ang kanyang daliri habang nagtatype siya ng isang maikli ngunit mabigat na mensahe. Walang bati, walang paliwanag, isang direktang patama sa puso ng sikreto ni Clara. To Clara Medina. From unknown number, kilala ko kung sino ka, anak ni G. Medina. Pinindot niya ang send. Ang tunog ng pagpapadala ng mensahe ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Isang deklarasyon, hindi ng giyera laban kay Clara, kundi isang imbitasyon para sa isang bagong uri ng laban. Isinara niya ang kanyang laptop. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang pakiramdam ng kontrol ang bumalot sa kanya. Hindi na siya isang dahon na tinatangay ng hangin. Siya na ngayon ang bagyo. Ang malamig na baso ng tubig ay halos madulas sa kamay ni Clara Medina. Nakatayo siya sa kusina ng kanyang mamahaling condominium unit. Isang lugar na binili gamit ang perang dahan-dahan niyang kinukuha mula sa imperyo ni Miguel. Para sa kanya, ang bawat sentimo ay isang piraso ng katarungan. Kanina lang, ang pakiramdam niya ay nasa itaas siya ng mundo. Ang plano niya ay umaandar ng perpekto. Si Miguel ay bulag sa kanyang mga kamay, isang makapangyarihang lalaki na naging isang tuta dahil sa kanyang alindog at talino. Malapit na niyang makuha ang lahat ng kailangan niya para ibagsak ito. Ngunit isang text message ang sumira sa lahat ng iyon. Kilala ko kung sino ka, anak ni G. Medina. Ang bawat salita ay parang yelong tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang maingat na itinayong pader ng kumpiyansa ay gumuho sa isang iglap. Paano? Sino? Sa loob ng 5 taon, walang sino man ang nakakilala sa kanya. Binago niya ang kanyang kwento, ang kanyang mga koneksyon. Naging anino siya para lang makalapit sa kanyang target. Ang mga salitang anak ni G. Medina ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Isang nakaraan na pilit niyang ibinabaon araw-araw. 16 na taon lamang siya. Ang kanilang bahay na dati puno ng tawanan
ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Naaalala pa niya ang kanyang ama, si Roberto Medina, isang mabuti at masipag na tao na nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ngunit ang mga mata nito ay blangko, nakatingin sa kawalan. Ang Medina Corp, ang kumpanyang itinayo nito mula sa wala, ay abo na lang. Nilinlang niya ako, anak, paulit-ulit na bulong ng kanyang ama. Pinagkatiwalaan ko si Miguel Ilustre. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ang lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang ipon, ang dignidad ng kanyang ama. Nakita niya ang kanyang ina na umiiyak gabi-gabi. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang pagkawala ng kislap sa mga mata ng kanyang ama na napalitan ng isang malalim na kalungkutan na sa huli ay siyang kumuha sa buhay nito. Sa libing ng kanyang ama, habang nakatayo sa ilalim ng ulan, isinumpa niya sa kanyang sarili. Hindi niya hahayaang maging isang malungkot na alaala na lang ang kanyang ama. Gagawa siya ng paraan. Maghihiganti siya. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa paraang pinakamasakit para sa isang tulad ni Miguel Ilustre. Kukunin niya ang lahat mula dito, tulad ng ginawa nito sa kanila. Ngayon, ang multo ng nakaraan ay nasa kanyang harapan sa anyo ng isang text message. Alam niyang hindi ito si Miguel. Si Miguel ay walang alam. Kung gayon, iisa lang ang posibleng tao. Ang asawa. Ang babaeng dapat ay mahina at talunan. Si Hiraya Villanueva. Sumagot si Clara. Sino ka? At anong kailangan mo? Ang reply ay mabilis. Kilala mo kung sino ako. Magkita tayo. Cafe Monet, 30 minuto. Mag-isa ka. Walang takot. Tanging isang malamig na determinasyon ang nasa puso ni Clara. Naligo siya. Nagbihis. Kung ito na ang katapusan ng kanyang plano, haharapin niya ito. Pagdating niya sa Cafe Monet, nakita niya agad si Hiraya sa isang sulok. Ang inaasahan ni Clara na makitang isang babaeng wasak at umiiyak ay wala roon. Ang babaeng nakaupo sa kanyang harapan ay kalmado, may kontrol, at may mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Mas mapanganib ito. Umupo si Clara nang hindi naghihintay na imbitahan. Impressive! Panimula niya, ang boses ay may bahid ng sarkasmo. Hindi ko inaasahan. Marami kang hindi inaasahan, Clara. Sagot ni Hiraya. Ang boses ay pantay at walang emosyon. Tulad ng inaakala mong si Miguel lang ang kalaban mo. Ano ang gusto mo? Pera? Para iwanan ko si Miguel? Dahil kung yun lang, nag-aaksaya ka ng oras. Matapang na sabi ni Clara. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Ang pera na kinukuha mo kay Miguel ay pag-aari ko rin. Bawat gusali na ipinagmamalaki niya, may dugot pawis ko. Kaya hindi pera ang gusto ko. Tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ni Clara. Pareho lang ang gusto natin. Gusto nating makitang bumagsak si Miguel Ilustre. Natigilan si Clara. Sa lahat ng posibleng mangyari, hindi niya ito inasahan. Gusto mong makipag-alyansa sa akin? Sa babaeng sumira sa pamilya mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Ang sumira sa pamilya ko ay ang asawa ko. Ikaw. Ikaw ay isang komplikasyon na pwede kong maging armas. Prangkang sagot ni Hiraya. Alam ko ang ginagawa mo. Kinokolekta mo ang pera sa account mo bilang ebidensya. Kailangan mo ng mas marami pang patunay mula sa loob. Ako naman, kailangan ko ng insider. Isang taong makakapagbigay sa akin ng impormasyon na hindi ko makukuha sa labas. Nagtutulungan tayo. Ang alok ay luhikal. Masyadong perpekto. Ngunit ang pagtitiwala ay wala roon. At bakit ako magtitiwala sa'yo? Dahil wala kang pagpipilian, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila bakal. Pwede kitang isuplong na ngayon din. Accessory to fraud. Sabay kayong babagsak ni Miguel. O pwede kang makipagtulungan sa akin, makuha mo ang hustisya para sa tatay mo, at makaalis ka ng malinis. Ang kumpanya, sa akin. Ang paghihiganti, sa'yo. Ito ay isang chess game.
At si Hiraya ay kagagawa lang ng isang check move. Naisip ni Clara ang kanyang ama, ang kanyang panata. Tama si Hiraya. Wala siyang pagpipilian. Sige, sabi ni Clara, matapos ang isang mahabang katahimikan. Ano ang kailangan mong malaman? Tumango si Hiraya, tila inaasahan na ang sagot. Nagsimula silang mag-usap, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang general na nagpaplano ng isang coup. Si Clara ang magiging espiya, si Hiraya ang magiging atake mula sa labas. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, tumayo si Hiraya para umalis. Huminto ito sandali. Isang bagay lang, Clara, sabi niya. Hindi lumingon. Hindi tayo magkaibigan. Mga kasosyo lang tayo sa iisang layunin. At huwag na huwag mo akong subukang traidorin. Isang maliit na ding na tunog mula sa encrypted messaging app ang pumutol sa katahimikan ng gabi sa war room ni Hiraya. Isang file ang natanggap niya. Ang pangalan, Miguel's Real Books Zip. Galing ito kay Clara. Ito na yun. Habang nagda-download ang file, hindi mapigilan ni Hiraya na isipin ang panganib na sinuong ni Clara. Ikinuwento nito sa kanya kung paano ito naghintay na umalis si Miguel para sa isang late-night meeting, kung paano nanginginig ang mga kamay nito habang isinasaksak ang USB sa personal na computer ng CEO, at kung paano halos tumalon ang puso nito nang may biglang kumatok sa pinto. Isang janitor lang pala. Bawat segundo ay isang panganib. Nang matapos ang download, binuksan niya ang mga file. Ang kanyang mga mata, na sanay sa mga numero, ay mabilis na nakita ang lahat. Ang mga totoong ledger, mga bank statement mula sa mga lihim na offshore accounts, mga email ng pag-uusap ni Miguel sa kanyang accountant tungkol sa pagtatago ng kita. Naroon ang lahat. Hindi maitatangging ebidensya. Nasa atin na diwa, sabi ni Hiraya sa telepono. Ang boses ay nanginginig sa halong kaba at pananabik. Higit pa sa inaasahan ko. Good, sagot ni Diwa. Ang boses ay seryoso. Pero wala itong silbi kung hindi natin makokontrol ang boardroom. Ang annual stockholders meeting ay sa susunod na linggo na. Hira, mas maaga kaysa inaasahan natin. Ngayon na ang oras para sa huling pusta. All in. All in, ulit ni Hiraya, tila isang panalangin. Ang sumunod na 48 oras ay ang pinakamahaba at pinakanakapapagod sa buhay ni Hiraya. Siya at si Diwa ay nagkulong sa isang maliit at ligtas na opisina na nirentahan ng abogada. Nagmistula silang mga day trader, nakatutok sa maraming monitor, sinusubaybayan ang galaw ng merkado at naghahanap ng tamang tiyempo. Inilabas ni Hiraya ang lahat ng natitira sa kanyang mana, ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang huling safety net niya. Ang pera ay dumaloy sa iba't ibang shell corporations at mula roon, sinimulan nilang bilhin ang lahat ng available na ILDC shares na kaya nilang bilhin. Steady lang, Hira, sabi ni Diwa habang nakatingin sa isang graph. Masyado tayong agresibo, tataas ang presyo at mahahalata tayo. Ngunit kailangan nilang maging agresibo. Ang oras ay kalaban nila. Samantala, sa tore ng ilustre, nararamdaman ni Miguel na may mali. Isang bagay na hindi niya matukoy, ngunit parang isang anay na unti-unting ngumangat-ngat sa pundasyon ng kanyang kaharian. Ang maliliit na paggalaw sa stocks na dati niyang binaliwala ay biglang naging isang malaking alon. Ipinatawag niya ang kanyang buong IT at cybersecurity team. Ang kanyang boses ay isang dagundong sa loob ng kanyang opisina. Ilang linggo niyo nang tinitingnan to, at ang tanging masasabi niyo sa akin ay hindi namin matukoy ang pinanggagalingan. Sigaw niya, ibinabagsak ang isang makapal na report sa mesa. Sir, napakagaling po ng pagkakatago nila. Nanginginig na paliwanag ng head ng team. Gumagamit sila ng multiple VPNs, rerouted servers, at a dozen shell companies. Parang multo po silang kumikilos. I don't pay you millions to hunt ghosts. Sigaw pabalik ni Miguel. I want a name.
I want a face. Now get out and find it. Pagkaalis ng kanyang team, sinipa ni Miguel ang isang upuan sa sobrang galit. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol ay isang bagay na kinasusuklaman niya. Pakiramdam niya ay may isang ahas na nakapasok sa kanyang hardin. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalboroto, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang international number. Switzerland. Sinagot niya ito nang may pagkainis. Illustre speaking. Mr. Illustre, good evening. This is Heinrich from a Swiss private bank. Sabi ng isang boses na may banyagang tuldik. I'm calling about a significant transaction. One of your corporate accounts authorized a massive wire transfer to an entity called Solara Equity Ventures to purchase a controlling stake in a Philippine company. We are just calling for the final verification due to the size of the transaction. Kumunot ang noo ni Miguel. Wala siyang inutos na ganoong kalaking transaksyon. There must be a mistake. What company are they purchasing? Illustre Land Development Corporation, sir. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. That's my company. And I did not authorize this. Stop the transaction. I'm afraid it's too late, sir. The purchase has been executed. We were verifying post-transaction. The authorization codes were legitimate. Who the hell is Solara Equity Ventures? Galit na tanong ni Miguel. I cannot disclose that, sir, due to client confidentiality. Pagkababa ng telepono, ang galit ni Miguel ay napalitan ng isang malamig na takot. Solara! Solara! Bakit pamilyar ang pangalang yon? Parang meron itong koneksyon sa isang malayong alaala. Sinimulan niyang halongkatin ang kanyang isip. Solara del Sol. At doon, tumama ito sa kanya na parang kidlat, del Sol. Ang apelyido sa pagkadalaga ng nanay ni Hiraya. Ang telepono ay nabitawan niya. Ang mga piraso ng puzzle, ang divorce papers na hindi pinipirmahan, ang mga ghost buyers sa stock market, ang pangalang may koneksyon sa pamilya ng kanyang asawa. Lahat ay nag-ugnay sa isang nakakakilabot na konklusyon. Hindi ito isang corporate raider. Hindi ito isang kalabang kumpanya. Ito ay si Hiraya. Ang babaeng inakala niyang isang mahinang may bahay na umiiyak sa isang sulok ay ang ahas na pumapasok sa kanyang hardin. Isang mabagal at nakakatakot na galit. Ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa lahat ng naramdaman niya. Hiraya. Ang pangalang namutawi sa kanyang mga labi. Hindi bilang isang pangalan ng asawa, kundi bilang isang sumpa. Tapos na ang huling pusta. Ang lahat ng baraha ay nailatag na. Sa kanyang war room, nakaupo si Hiraya, napapaligiran ng katahimikan. Isang katahimikan na puno ng kaba. Ang kanyang bahagi ay tapos na. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay para sa araw ng paghuhukom, ang annual stockholders meeting. Sa isip niya, naghahanda na siya para sa huling pagtutuos. Ngunit ang pagtutuos ay dumating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Isang malakas na kalabog mula sa pinto, sa ibaba, ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito katok, hindi ito pagpihit ng susi. Ito ay tunog ng isang taong pumasok ng pilit at puno ng galit. Nanigas si Hiraya. Iisa lang ang taong gagawa niyon. Narinig niya ang mabibigat na yabag na mabilis na paakyat sa hagdanan, patungo sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man siya makatayo o makagawa ng kahit ano, bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Nakatayo roon si Miguel. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig at kalkulado. Ito ay puno ng isang nag-aapoy na galit na hindi pa nakikita ni Hiraya kailanman. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop. Solara Equity Ventures, sabi ni Miguel. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Bawat pantig ay isang akusasyon. Naramdaman ni Hiraya na tila hinigup ang lahat ng hangin mula sa silid. Alam na niya. Galing ka pa talagang kumuha ng pangalan sa apelyido ng nanay mo. Nagpatuloy si Miguel, dahan-dahang humakbang papalapit. Akala mo ba hindi ko malalaman?
Akala mo ba, sa lahat ng ginawa mo, sa paglalaro-laro mo ng bahay-bahayan sa stock market, malulusutan mo ako? Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang kanyang dila ay tila nakatali. Isang pipitsuging may bahay! Sigaw ni Miguel, at sa isang mabilis na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa ni Hiraya. Ang mga papel, mga plano, mga chart na pinagpuyatan niya ay nagliparan at nagsikalat sa sahig. Akala mo, kaya mo akong talunin sa sarili kong laro? Kinuha niya ang isa sa mga papel mula sa sahig, isang detalyadong plano ng kanyang estratehiya para sa stockholders meeting. Tinitigan niya ito nang may pang-aalipusta bago niya ito dahan-dahang pinunit sa gitna. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Hiraya. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang tunog ng kanyang puso na winawasak. Kawawa ka, Hiraya, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay naging isang mapanuyang bulong. Hinagis niya ang mga punit na papel sa paanan niya. Habang abala ka sa pagbili ng mga mumong shares, ako, kinakausap ko ang mga totoong balyena, ang mga board members, ang mga institutional investors. At alam mo ba kung ano ang sabi nila? Huminga siya ng malalim, tila ninanamnamang sandali. They stand with me. They will always stand with me. Dahil ako ang nagpayaman sa kanila, hindi isang babaeng bigla na lang sumulpot mula sa kusina. Sa gitna ng kanyang panlalait, biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Tiningnan niya ito, at isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Sinadya niyang ilagay ito sa loudspeaker para marinig ni Hiraya ang lahat. Donato, napatawag ka, sabi ni Miguel. Ang boses ay biglang naging kalmado at makapangyarihan. Miguel, narinig ko ang balita. May hostile takeover attempt daw, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang maimpluwensyang miyembro ng board. Don't worry, kampanteng sagot ni Miguel, habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Hiraya. It's being handled. Galing lang sa isang disgruntled party. Walang dapat ikabahala. Sa meeting, aalisin natin siya sa board. She's nothing. She's nothing. Ang dalawang salitang yon ay tumama kay Hiraya nang mas malakas kaysa sa anumang sampal. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pusta, ang kanyang muling na buong pagkatao. Sa isang iglap, naging abo ang lahat. Narinig mo yon? Sabi ni Miguel pagkababa ng telepono. You are nothing. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya sa may pinto. Subukan mong ituloy ang kahibangan mo sa meeting. Banta niya, hindi na lumingon. At sisiguraduhin kong kahit isang sentimo mula sa akin, wala kang makukuha. Sisirain kita, Hiraya. Sisirain kita ng tuluyan tamay na yan, nini. At umalis na siya. Ang katahimikan na iniwan niya ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Dahan-dahan, ang lakas sa mga tuhod ni Hiraya ay nawala. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat at punit-punit na papel ng kanyang mga pangarap. Lahat ay nawala. Tama si Miguel. Paano nga ba niya naisip na kaya niyang manalo? Siya lang ay si Hiraya. At si Miguel ay si Miguel Ilustre. Nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Diwa sa screen, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kasabwat. Ngunit hindi niya ito sinagot. Ano pa ang sasabihin niya? Hinayaan niyang mag-ring ito nang mag-ring hanggang sa mamatay. Napahiga siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang apoy sa kanyang puso na dating nag-aalab ay namatay. Ang natira na lang ay malamig na abo at isang nakabibinging tinig sa kanyang ulo. Tapos na ang lahat. Ang sikat ng araw na tumagos sa bintana ay tila isang insulto para kay Hiraya. Dapat ay madilim ang mundo, kasabay ng kadilimang bumalot sa kanyang puso. Hindi siya natulog.
Magdamag siyang nakaupo sa sahig ng kanyang wasak na war room, sa gitna ng mga punit na papel na dati simbolo ng kanyang pag-asa. Ang mga salita ni Miguel ay paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isip. "She's nothing. Sisirain kita. Ito na ba talaga ang katapusan?" Pagkatapos ng lahat ng kanyang tapang, sa isang gabi lang, nawasak ang lahat. Isang sunod-sunod at malakas na katok sa pinto ng silid ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. "Hira! Buksan mo to! Hiraya!" Boses ni Diwa, puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit ang pagkatok ay hindi tumigil. Sa huli, gamit ang natitirang lakas, tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang mukha ni Diwa na puno ng pag-aalala ay napalitan ng gulat nang makita ang itsura niya at ang kalat sa loob ng silid. "Anong nangyari dito?" tanong ni Diwa. Pumasok at sinuri ang bawat sulok. "Tapos na, Diwa," mahinang sabi ni Hiraya. Ang boses ay paos. Alam na niya. Pumunta siya dito kagabi. Sinabi niya sa akin. Kinakausap na niya ang board. Wala na tayong laban. Talo na ako. Tinitigan ni Diwa ang kaibigan. Nakita niya ang pagkatalo sa mga mata nito. Ngunit imbes na makisimpat siya, isang matalas na kislap ang lumitaw sa mga mata ng abogada. "Talo? Hiraya, hindi ka pa nga lumalaban, talo na agad." Matigas na sabi ni Diwa. "Gumising ka. Akala mo ba hindi ko inaasahan to? Ito ang laro ng mga buwaya. Siyempre, aatakihin ka niya sa pinakamahina mong parte, ang isip mo." Lumuhod si Diwa at pinulot ang isa sa mga punit na papel. Bakit niya ginawa to? Bakit siya pumunta dito para takutin ka? Dahil natatakot din siya, Hira. Ang isang taong sigurado sa kanyang tagumpay ay hindi nag-aaksaya ng oras para manakot. Hihintayin ka lang niyang mapahiya sa meeting. Pero hindi. Ginamit niya ang lahat ng alas niya kagabi para lang hindi ka sumipot ngayon. Unti-unting pinoproseso ng isip ni Hiraya ang mga sinabi ni Diwa. May punto. Ang ginawa ni Miguel ay hindi galaw ng isang taong kampante. Iyon ay galaw ng isang taong desperado. At isa pa, sabi ni Diwa, inilabas ang kanyang telepono. May huling regalo si Clara. Ipinadala niya ito kaninang madaling araw. Ipinakita niya kay Hiraya ang isang video file. Ito ay isang recording mula sa isang nakatagong kamera sa opisina ni Miguel. Sa video, kausap ni Miguel ang kanyang abogado at malinaw na maririnig ang sinabi niya. "We need to bluff. Kailangan nating palabasin na kontrolado natin ang board. Kailangan nating takutin si Hiraya para umurong siya bago pa man magsimula ang meeting." Isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ni Hiraya, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Ang determinasyon, nilinlang siya. Ginamit ni Miguel ang kanyang takot laban sa kanya. Ang mga board members ay walang kinikilingan, kundi ang pera. "Hira," sabi ni Diwa, "ipakita mo sa kanila na kaya mong palaguin ang pera nila nang higit pa kay Miguel at susunod sila sa'yo na parang mga tupa." Tumayo si Hiraya. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay muling nagkaroon ng apoy. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod at magulo ang buhok. Ngunit sa likod ng itsurang iyon, nakita niya muli ang Reyna. Ang grand ballroom ng ILDC Tower ay malamig at tahimik, maliban sa mahinang bulungan ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Ang hangin ay puno ng tensyon at pag-aabang. Pumasok si Hiraya. Suot niya ay isang simple ngunit eleganteng itim na power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, kalmado na parang isang lawa na walang hangin. Naglakad siya papasok. Hindi ininda ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang puno ng pagtataka, panghuhusga at kaunting awa. Hindi siya umupo sa harap. Sa halip, pinili niya ang isang upuan sa pinakalikod na hanay, kasama si Diwa sa kanyang tabi. Mula roon, kitang-kita niya ang lahat.
na parang isang manonood sa isang dula. Maya-maya, pumasok si Miguel Ilustre. Naglakad siya na parang pag-aari niya ang mundo. Ngumiti siya, kumaway sa ilang kakilala. Isang hari na pumapasok sa kanyang korte. Nang magtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng silid, isang mapanuyang ngiti ang ibinigay ni Miguel sa kanya. Isang ngasang ngiti na nagsasabing, "Sinabi ko na sa'yo." Hindi ngumiti pabalik si Hiraya. Tinitigan lang niya ito. Nagsimula ang pagpupulong. Mga report, mga numero, lahat ay ayon sa plano. Nang si Miguel na ang tumayo para magsalita, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Mga kaibigan, mga kasosyo," panimula niya. "Sa kabila ng ilang maliliit na istorbo sa merkado kamakailan, nais kong siguruhin sa inyong lahat na ang ILDC ay nananatiling matatag at malakas. Ang inyong pamumuhunan ay ligtas sa aking pamumuno." Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa hinaharap, sa mga bagong proyekto, sa kanyang di matitinag na pananaw para sa kumpanya. Isa itong perpektong pagtatanghal. Nang matapos siya, nagpalakpakan ang lahat. Sumunod ang agenda para sa pagboto ng tiwala sa kasalukuyang pamunuan. Bago simulan ang botohan, tumayo ang corporate secretary ng kumpanya. "Bago po tayo magpatuloy," sabi nito, nagbabasa mula sa isang dokumento, "mayroon po tayong isang anunsyo. Ayon sa ating bylaws, kung mayroong isang bagong shareholder na nagmamay-ari ng mayorya ng stocks, may karapatan siyang magsalita sa harap ng board bago ang anumang botohan." Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Napakunot ang noo ni Miguel. Anong nangyayari? Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang corporate secretary, mayroon tayong bagong majority shareholder na humihiling magsalita. Ang lahat ng mata sa silid ay nagsimulang maghanap, puno ng pagtataka. Sino? Sino ang misteryosong mamumuhunan na ito? Sa gitna ng lahat ng yon, sa pinakalikod na bahagi ng silid, isang figura ang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bulungan ay biglang namatay. Lahat ng ulo ay lumingon. Nakatayo roon si Hiraya Villanueva. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng matatalim na ilaw ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang, ang kanyang asawa. Ang katahimikan sa ballroom ay napakabigat. Halos kaya mo itong hiwain ng kutsilyo. Ang bawat paghinga, ang bawat paggalaw, ay tila naging napakalakas. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa babaeng dahan-dahang naglalakad mula sa likuran. Para kay Miguel, ang paglakad na yon ni Hiraya ay tila isang bangungot na nagaganap sa slow motion. Hindi ito maaari. Isang biro, isang desperadong galaw. Ngunit ang itsura sa mukha ni Hiraya, kalmado, kontrolado, at may mga matang tila apoy na hindi kayang patayin, ay nagsasabi sa kanya na hindi ito isang biro. Nakarating si Hiraya sa harap, sa tabi ng podium. Kasunod niya si Diwa Legaspi na may dalang isang laptop at isang folder ng mga dokumento. Ang mukha ay seryoso na parang isang executioner. Anong kalokohan ito? Unang nagsalita si Miguel. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Wala kang karapatan dito." Hindi pinansin ni Hiraya si Miguel. Sa halip, hinarap niya ang mga miyembro ng board at ang mga shareholder. Yumuko siya ng bahagya bilang paggalang. "Mga ginang at ginoo, magandang umaga," panimula ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng mikropono. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid. "Hindi ako narito bilang si Hiraya Ilustre. Narito ako bilang kinatawan ng Solara Equity Ventures, ang pinakabagong mayoryang shareholder ng Ilustre Land Development Corporation." Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Parang bombang sumabog sa gitna nila. Ang mukha ni Miguel ay namutla, napalitan ng kulay pula sa galit. "Sinungaling ka!" sigaw niya. "That's impossible!" Muli, hindi siya pinansin ni Hiraya. Nagpatuloy siya na tila wala siyang narinig.
Ikinabit ni Diwa ang laptop sa malaking screen sa likod ng podium. Sa loob ng 20 taon, sabi ni Hiraya, marami sa inyo ang kumita ng malaki mula sa ILDC at nagpapasalamat ako para doon. Ngunit ang tagumpay na yon ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Sa screen, lumitaw ang unang slide, isang flowchart, ang pandaraya sa ILDC as step-by-step guide. Hinimay-himay ni Hiraya ang lahat. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, ipinakita niya ang mga pekeng financial reports na isinumite ni Miguel at inilatag niya sa tabi nito ang mga totoong numero na nakuha niya mula sa mga file na ibinigay ni Clara. Ipinakita niya ang ghost company, ang Maharlika Strategic Solutions. Ipinakita niya ang trail ng pera na lumalabas sa kumpanya at napupunta sa mga lihim na account. Bawat slide, bawat numero, ay isang patalim na tumataraki sa reputasyon ni Miguel. Ang kanyang presentasyon ay hindi emosyonal. Ito ay factual, brutal, at hindi matatawaran. Siya ay hindi isang asawang naghihiganti. Siya ay isang financial analyst na nagbubunyag ng isang malaking krimen. This is insane. Gawa-gawa niya lang ang lahat ng yan. Sigaw muli ni Miguel. Tumatayo na. Wala siyang ebidensya. Sa katunayan, meron. Kalmadong sagot ni Hiraya. At sa isang senyas niya, bumukas ang pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ay napalingon. Pumasok si Clara Medina. Hindi na siya nakasuot ng pang-assistant. Suot niya ay isang simpleng bestida. Ang mukha ay seryoso. Sa likod niya ay 2 abogado. Kung kanina ay bulungan, ngayon ay ganap na katahimikan. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa harapan na nila. Ang kabit. Ang kasabwat. Siya. Sigaw ni Miguel. Itinuturo si Clara. Siya ang kasama ko. Kasabwat siya sa lahat. Tanungin niyo siya. Ito na ang huling baraha niya. Ang idiin si Clara kasama niya. Ngunit inunahan siya ni Hiraya. Tama po kayo, Mr. Ilustre. Tanungin natin siya. Humarap si Hiraya sa board. Mga ginoo at ginang, si Miss Clara Medina, ang anak ng yumaong si Roberto Medina, ang isa sa mga unang kasosyo ng ILDC na nilinlang at sinira ni Mr. Ilustre. Doble ang gulat sa mukha ng lahat, lalo na ni Miguel. Si Miss Medina ay hindi kasabwat. Nagpatuloy si Hiraya. Siya ay isa ring biktima na naghahanap ng sarili niyang paraan para makakuha ng hustisya. Ang perang ipinapasok ni Mr. Ilustre sa kanyang account ay ang kanyang ebidensya. Naglakad si Clara papunta sa harap at isinumite ng kanyang mga abogado ang isang sinumpaang salaysay at ang kopya ng kanyang mga bank records sa corporate secretary. Tapos na ang laro. Checkmate. Walang nagawa ang board. Ang ebidensya ay napakalinaw. Ang pandaraya ay hindi maitatanggi. Ang paggamit sa anak ng isang dating kasosyo ay isang iskandalong sisira sa kumpanya. Isang mabilis na mosyon ang ginawa, isang mabilis na botohan. Ang resulta, unanimous. Mr. Miguel Ilustre is hereby removed as CEO and Chairman of the Board, effective immediately. Napaupo si Miguel sa kanyang upuan, hindi makapaniwala. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng 15 minuto. Security, please escort Mr. Ilustre out of the premises, sabi ng isa sa mga matatandang board member. 2 security guard ang lumapit kay Miguel. Sir, wag niyo akong hahawakan. Sigaw niya. Ngunit wala na siyang kapangyarihan. Dinala siya palabas. Parang isang hari na tinanggalan ng korona, nag-iiwan ng isang landas ng kahihiyan. Nang tumahimik na muli ang silid, isa pang mosyon ang ginawa. I nominate Miss Hiraya Villanueva as interim chairwoman of the board. Isang mabilis na botohan muli. Unanimous. Tinanguan ni Diwa si Hiraya. Naglakad si Hiraya papunta sa unahan ng mahabang mesa. Papunta sa upuang inokupan ni Miguel sa loob ng 20 taon. Dahan-dahan siyang umupo. Sakto. Tumingin siya sa mga mukha ng board members.
Mga mukhang kanina lang ay puno ng pagdududa. Ngayon ay puno na ng respeto at kaunting takot. Huminga siya ng malalim. Ang laban para sa nakaraan ay tapos na. Ang laban para sa hinaharap ay ngayon magsisimula. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Let's get to work. 3 buwan na ang lumipas. Ang kaguluhan sa ILDC ay unti-unti nang humupa, napalitan ng isang bagong sigla. Sa ilalim ng pamumuno ni Chairwoman Hiraya Villanueva, ang kumpanya ay sumailalim sa isang malawakang paglilinis. Ang mga ghost accounts ay isinara. Ang mga tiwaling opisyal ay tinanggal. Ang kultura ng takot ay napalitan ng transparency at integridad. Nagulat ang marami. Hindi lang nanatiling nakatayo ang ILDC, kundi mas lalo pa itong lumakas. Sa opisina ng CEO, ang dating madilim at mabigat na aura sa ilalim ni Miguel ay wala na. Pinalitan ni Hiraya ang malalaking leather na kasangkapan ng mas modern at maliwanag na mga disenyo. Ang mga bintana ay laging bukas. Hinahayaang pumasok ang liwanag. Pinamunuan ni Hiraya ang isang board meeting nang may kumpiyansa at linaw. Ang mga board members na dati tumitingin sa kanya nang may pag-aalinlangan ay ngayon ay nakikinig sa bawat salita niya ng may paggalang. Hindi na siya anino, ninuman. Siya na ang liwanag. Pagkatapos ng meeting, sinabi ng kanyang sekretarya na mayroon siyang bisita. Ang kanyang huling appointment para sa araw na yon. Pumasok sa kanyang opisina si Miguel Ilustre. Ngunit hindi na ito ang hari na dati niyang kilala. Ang mamahaling suit ay napalitan ng simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng ilang buwang stress at pagkatalo. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang envelope. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa ni Hiraya. Ang parehong silya kung saan dati umuupo ang mga taong humihingi ng pabor sa kanya. Hiraya, sabi niya. Ang boses ay mahina. Walang bahid ng dating kayabangan. Tumangulang si Hiraya. Hinihintay ang kanyang sasabihin. Pinirmahan ko na, sabi ni Miguel. Inilapag ang envelope sa mesa. Ang mga papeles ng kanilang annulment, hindi na divorce, annulment, na nagsasabing ang kasal nila ay walang bisa mula sa simula. Isang mas masakit na katapusan. Tinitigan ni Hiraya ang envelope. Dati, ang dokumentong ito ang kanyang pinakakinatatakutan. Ngayon, isa na lang itong piraso ng papel. Isang formalidad para tapusin ang isang kabanata. Gusto kong humingi ng tawad, sabi ni Miguel. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa lahat. Hindi sumagot si Hiraya. Ano pa ba ang sasabihin? Ang sakit ay nandoon pa rin, isang peklat na hindi na mawawala. Ngunit ang galit, ang puot, wala na. Ang nasa harapan niya ay hindi na isang halimaw, kundi isang lalaking nalunod sa sarili niyang kasakiman. Isang taong nakakaawa. Tapos na ang lahat, Miguel, sabi lang ni Hiraya. Ang boses ay kalmado. Kinuha niya ang isang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang mga papeles. Pagkatapos noon, walang nang nag-usap. Tumayo si Miguel at tahimik na lumabas ng opisina. Habang pinagmamasdan niya itong papalayo, walang naramdamang tagumpay si Hiraya. Tanging isang pakiramdam ng kaluwagan. Malaya na siya. Ilang sandali pa, habang nakatingin siya sa labas ng bintana, nakita niya si Clara Medina na naglalakad sa plaza sa ibaba. Papunta na ito sa airport ayon sa huling mensahe nito sa kanya. Aalis na ito ng bansa para magsimula ng bagong buhay, gamit ang perang nakuha nito bilang settlement mula sa kaso laban sa ILDC. Isang reparation na inaprubahan mismo ni Hiraya. Hindi sila naging magkaibigan, ngunit sa pagitan nila, mayroong isang hindi sinasabing pag-unawa, isang respeto sa pagitan ng dalawang babaeng sinubok ng parehong apoy at parehong lumabas na mas matatag. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa malayo.
Isang bahagyang tango mula kay Clara, isang bahagyang tango pabalik mula kay Hiraya. At nagpatuloy na si Clara sa kanyang paglakad. Naiwan si Hiraya sa katahimikan ng kanyang opisina. Siya na lang. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay hindi nakakatakot. Ito ay mapayapa. Ito ay puno ng posibilidad. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang puso. Ang Hiraya ay nangangahulugang ang bunga ng pangarap. Matagal niyang inakala na ang bunga ng kanyang pangarap ay ang tagumpay ni Miguel, ang kanilang pamilya. Ngayon, natanto niya, ang tunay na bunga ng kanyang pangarap ay siya mismo, ang pagsikat ng isang bagong Hiraya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang paalala na ang pinakamalaking pag-ibig na maaari nating ibigay ay ang pag-ibig para sa ating mga sarili. Ang pagtayo sa sariling mga paa matapos ang isang matinding pagbagsak ay hindi madali. Ngunit sa dulo ng bawat madilim na gabi, laging may nag-aabang na pagsikat ng araw. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.